So yun na nga mga akla, nagbalikan na ulit sila for the third time na. And yun na nga, nilinaw na ang lahat-lahat, yung confusion ni Tanch tapos na. And then, yun nalaman na ni na Lome. And ayun, sinugod na si Tanch, yung kapatid ni Sarah na si Gio. But ayun na nga, like what I said, is tinalikuran ni Sarah, pamilya niya at mga friends nila para kay Tanch. So, pinaglaban niya si Tanch, pumalik sila sa condo, nagkaroon ng gap sa family niya at sa mga friends niya. And then, slowly by slowly is, yun, na-expose sila sa vlogging dahil pinakilala ni Tanch si Sarah sa kanyang vlog. And then, nagpa-vlog na rin si Sarah after nung Pride Month nila. And then, slowly natanggap na si Sarah, ng pamilya ni Tanch, which is tanggap na rin naman kasi alam na nila. And si Tanch, unti-unti na siyang nag-a-approach kina Lumi sa pamilya Garcia. At unti-unti na din siyang natatanggap nila Lumi. Unti-unti na nilang natatanggap ang gender or sexual preference ni Sarah. At yun na nga, lagi bukang bibig ni Lumi na kung hindi siya magkakaapo kay Sarah, at least si Davi, apo na niya ito. Itinuturing na niyang apo at itinuturing na nilang family. Yes! Yun nga mga clan na expose na nga ang Team Tara sa mundo ng social media sa pagpapakilala ni Tanchelle kay Sarah Garcia bilang partner niya. And after that, nagkaroon na sila ng fandom dahil nga si Sarah nagbablog na rin. And then, ang pinaka-main vlog talaga nila isang vlog ni Tanchelle. So, kinuha nila ulit si David, nag-live-in sila ulit sa condo. And then si Juan, out of picture na unti-unting dumidistance na si Tanch kay Juan. Then yun na nga, nag-live-in sila ulit. And then nagkaroon na ng iba't ibang yung fan page. Yung Team Tara Ho, Team Tara Loyal, Team Tara Nation, Team Tara Iloilo, maging international na rin na from Canada. And from kahit sa Middle East, meron na rin. Basta nagkaroon na ng fans sa iba't ibang panig ng mundo, sa mundo ng LGBTQ+, sa ating mga akla, sikat na ang Team Tara. And yun na nga, sa sobrang sikat nila, from 100 subscriber to 200k, up to 600k plus subscribers. Ganun na sila kasikat sa mundo ng social media, in YouTube, TikTok, and Facebook. After that, yun na nga, napansin na sila ng MMK. If you remember, is na feature sila sa MMK, ang yung title nun ay ang Scarf. Sorry natin, Tara, bias. Title nun is Scarf. Kasabay ng pagkakaroon nila ng maraming supporters at maraming mga fans ay ang pagkakaroon din ng bashers. Ang consistent bashers na paulit-ulit tinitira si Tanch. And yun ko yung mga below the belt na sinasabi hindi talaga niya deserve si Sarah. And yun na nga is sa sobrang popular na ng Team Tara is na features sa MMK, which is yung Scarf na pinagbidahan ni Miles Ocampo at ni Michelle Vito. And after ng picture nila is doon na nga yung dumami pa lalo yung subscribers nila at supporter nila. Kasi nga doon sa MMK is more on highlighted lang talaga doon isang story ni Tanch. And then si Sarah, nakita doon yung mga sacrifices niya at mga isinuko niya for Tanch, yung mga ginawa niya para kay Tanch. At yung paano niya ipinaglaban si Tanch kay Juan. Then yun na nga, nung year 2020, biglang nag-resign si Tanch. Nag-resign si Tanch at iniwan niya ang pangarap niya. Yun ay ang FA at gusto niya mag-focus. Ang main reason talaga niya is magpo-focus siya sa anak niya. And of course, magpo-focus din siya sa vlogging. So yun na nga, nag-resign siya. And yun, kinonvince niya, parang gusto rin niya mag-resign si Sarah. Pero si Sarah, ayaw niya. Si Sarah kasi, even if nagbo-vlog na siya, is sumusupport pa rin siya sa pamilya niya, kina Lumi, kasi nga siya yung breadwinner nila. Kumbaga siya yung inaasahan nila Lumi. Hindi man fully inaasahan, pero yun na rin yun kasi nga breadwinner siya of the family. Same rin naman kay Tanch. Kaya lang si Sarah na natili siya sa work niya as flight attendant while Tanch nag-focus nga siya sa pag-vlogging at sa anak niya na si Daffy. And yun na nga, bago mag-lockdown is nag-resign na siya. And nung nag-lockdown, hindi nahirapan ng Team Tara, sila Sarah at Tanch, when it comes sa mga basic needs nila. Kasi nga, sa dami ng mga fans nila na nagpapadala sa kanila, sobra-sobra pa yung natatanggap nila na blessings, na pati both families nila ay nakikinabang. And
yun, hindi na sila nahirapan. Kumbaga, naging maluwag na yung buhay nila. Naging comfortable life na sila. Kasi lahat, pati kay Davi, lahat ng need ni Davi, binibigay yun ng mga fans. Yung mga loyal fans nila talaga. And then, yun na nga, noong 2021, nag-decide si Tanch na mag-propose. So, yun siya yung nag-propose. Ulitin ko si Tanchele yung nag-propose kay Sara Garcia. Hiningi pa nga niya noon ng blessings nila Lomi at buong family Garcia. Yes! And then nagpaalam din siya sa anak niya si David na gusto na niyang pakasalan si Sara. Kasi nga, hindi ba nga, gusto na niya na mag-settle down na talaga. Gusto na niya ng assurance ba na sila ng Sara. Wow. Kumbaga, yung gusto niya patunayan din sa mga basher, yung consistent bashers niya na deserve niya si Sara at deserve din siya ni Sara. So ayun na nga, nag-stop na si Tan sa pagiging FA, nag-focus na siya sa flying at saka sa sa pag-vlogging at saka sa anak niya. And si Sara nag-work pa rin as flight attendant. And yun na nga, para mas maging magaan is pumili sila na napagdesisyon na nila na mag-rent na lang sa malapit sa flying school ni Tan. And since because of that is nahihirapan na si Sara kasi nga si Tanch, very spoiled talaga siya kay Sara Garcia kasi hatid sundo siya sa flying school. Kahit na gaano pa kapagod si Sara, kahirap, hatid sundo niya si Tanch. Kaya spoiled talaga si Tanchele kay Sara. Yes! Ngayon nag-decide sila na mag-rent. Kaya lang, napansin sila na while hindi sila medyo kasi nga, isa sa mga supporter nila nag-alok sa bahay niya. Kay Ma'am Amy na nasa abroad na nag-for good na doon. So, lumipat sila sa bahay ni Ma'am Amy. And si Condi, yung condominium nila ay pinaparentahan. Renovate nila para parentahan. Para magkaroon man lang sila ng another financial income. And nakapundar na sila via vlogging. Nakabili na sila ng lupa sa Taytay. And unti-unti na sila nagkakaroon ng mga investment ipon via conjoint account, yung pinagsamang pangalan nila, pinagsamang ipon. And yun na nga, nag-decide si Tanch na mag-propose. That was year 2021, nung sinurprise ni Tanch si Sara ng marriage proposal. I don't know if this is true mga akla. Pero may nakapagsabi on the year 2020 while they were on the yung may mimit silang fan, may nakapagsabi na nag-cheat daw ulit si Tanch yung 2020. I don't know if this is true, pero daw nag-cheat si Tanch. Niloko na naman niya si Sara Garcia. Yun lang nga, parang nasettle nila privately. Nag-usap sila and pinatawad siya ulit ni Sara for the last time. And after that, nung patawarin na siya, doon na nag-decide talaga si Tanch na mag-make a move to make a proposal. So, nag-propose siya kay Sara year 2021. Wow! And yun, di ba, naglantang tayong lahat kasi parang fairy tales na naman na, love wins. Totoo talaga na love wins. So, ayun na nga, marami sa atin ang naging masaya tayong mga aklat at LGBTQ, masaya sa naging proposal. Kasi nga, di ba, parang pinatunayan sa atin ni Tan, siya nagbago na talaga siya for good. Na hindi na niya ulit lolokohin si Sara, na matino na siya nung nangyari yung proposal. So, akala natin nagbago na siya, akala lang pala natin yun. Itapakol natin yun sa ibang part na. So, ayun na nga nag-propose na kasi hiningi na niya yung blessings kay Lomi, sa mga pamilya Garcia, and of course, kay Davi. Para assurance na talaga na they will become a family, a rainbow family. So tayo, natuwa tayo nga kasi nga pati yung mga bashers na supalpal kasi yun na nga yung kumakalat na rumors na nagloko si Tanch na imposible talaga na maayos pa yun pero naayos nila. Ano na nga, it leads them to the proposal. Ganon kabait si Sara Garcia na patatawarin niya na paulit-ulit si Tanchele at tatanggapin pa yung proposal niya. Wow! Diba? Sana all ni Sara Garcia. After that proposal is lumago ang fandom ng Team Tara. Wow. Naging nadagdagan na yung subscribers nila ng 1,000 subscribers pa. And after that, nag-decide sila muna. Yung engagement nila, it takes long run engagement ang nangyari sa kanila kasi nga hindi magkahanapan ng schedule pa. So, ayun, nag-decide muna sila na
iset aside mo na yung kasal. Kasi nga sa Pilipinas, bawal ang same-sex marriage. So, kailangan nilang magpakasal abroad. So, ayun na nga. Ayun, nag-decide sila for palakihin pa yung pamilya nila to build a family. Di ba nga nag-propose na? So, si Tanchele is craving for more. So, gusto niya magkaroon ng family talaga. So, ginawa nila is gusto nila, nag-decide sila na magkaroon ulit ng baby via IUI. Kumbaga, kailangan nila ng donor. So, para magkaroon, para yung build na small family nila is unti-unti nang lumaki. Gusto niya magkaroon ng anak kay Sarah at gusto niya magkaroon ng anak si Sarah. So, ayun yung dumating na yung panahon na gusto na nila dagdagan pa si Daffy. So yun nga guys, dahil nga gusto nila magkaroon ng malaking family, gusto nila magkaroon ng additional member ng family nila, nag-try sila na mag-proceed ng artificial insemination. So naghanap sila ng possible donor. At ang gusto nila, yung katulad natin na nasa rainbow lang din. And yung hindi nila magiging sakit sa ulo. So, ayun, nakahanap na sila ng possible donor noon. Na taga-rainbow rin na may lifelong partner na hindi daw magiging sakit sa ulo at good genes pa and then good family background. So, after 2 times of trying, nag-positive si Tanch. And after 4 times of trying, nag-positive naman si Sarah. And yun na nga, nung nag-positive na si Tanch, multi-millions naman ng mga bashers na naman ang lumutang. Kasi they're still engaged, di ba? And yun, mga bashers ni Tanch, nagdagan na naman. And yun na nga, nung nagbuntis din si Sarah, ayun, yung basher medyo umalma na. So before I say goodbye, ang masasabi ko lang ay, everybody deserves to be respected. So lahat deserve ng respeto. Bata, matanda, babae, lalaki, bakla man yan o tomboy man yan o kahit anong man yung antas in society, everybody deserve a respect or lahat deserve ng respeto. And kahit sino pa yan sila or LGBTQ plus pa yan sila o kapederasyon pa yan sila, they all deserve to be loved and accept and respected. Guys, dito sa mundo guys, we only live once. So, kung ano man yung gusto natin, gawin na natin ngayon. Kasi baka maubusan na tayo ng oras. Joke lang yan. So, yun na, everybody deserve to be respect, diba? Lahat, diba? Kahit sabihin pa nila na respect is start on you. But for me, guys, mga akla, lahat deserve na respeto. Lahat deserve ng pagmamahal. So yun nga mga akla, katulad sinabi ni Aiza Sigera na couple like us exist. Ibig sabihin, she's referring to them sa partner niya sila sa Gino, di ba? And yun na nga, gusto niya ng yung pantay ba yung acceptance, di ba, ng society. Kaya nga, dapat sa mga tao dyan na makikitid ang utak, kung hindi nyo man marespeto yung mga kapederasyon, yung mga nasa rainbow, nag-slide sa rainbow. Hindi siya marespeto as them, as a couple, respect them as a person. Di ba? Respetuhin nyo na lang sila bilang tao. Di ba? Maging makatao na lang kayo. Huwag nyo nang yurakan kasi, Diyos ko naman, tao lang din sila. Tao lang din tayong lahat na mamamatay. And ngayon, kung masasore eyes na kayo sa kanila sa mga couple na ganon, bikitin na lang ang mga mata nyo. Yun lang.